Hello guys, ngayon ituturo ko po sa inyo kung paano ayusin yung lower rubber ng isang printer. Yun po ang sanhi ng pagkain po ng maraming papel, no? So ngayon po ituturo ko po sa inyo guys. So ayan po, ito po yung ano natin gagawin, no? Bali ito po yung naputol na spring, no? Dito po siya. Ako po, ayan. Dito po siya nanggaling. Ito, ayan. Kasi kung tuloy-tuloy po yung ikot nito, yun po ang maraming kakainin na papel, no? Dapat may lock po siya. So gagawin po natin, gagawin ko po ito para may pakita ko po sa inyo, no? Medyo mahirap lang po ito gawin kasi sobrang liit po ng spring at ang tibay po. So ito po, iangat po natin itong dulo niya. Yung dulo lang po niyang iangat po natin para gawin po natin lock. Wala tayong maliit na ano. Aray ko po. So ganito po, pinaangat lang po natin, no? Ayan. Iangat po natin siya. Yung dulo. Ayan. Gagawin po natin siyang lock. Yan. Kikita niyo ang ganyan, na medyo malabo lang po yung camera po natin, na yan, ilalayo ko lang po yan. So yan, okay na. So dito po natin nilalagay siya, no? Yan, sa guhit na yan. Yan, dyan. Dapat mailapat po ito.
Ganyan po siya. Hindi na po siya yung iikot na. Tigas na po siya. Yun, tanggal. Ulit lang po. Okay. Yung guys, pumasok na po siya. Yan. Pag inalagay na po natin dito sa ano niya, holder, hindi na po yan iikot na. So yan. Yan guys. Ganito po siyang normal, no? Hindi po siya umiikot, oh. Yan. So okay na ito pong gamitin, no? Ganun. So yan guys. So hanggang dito na lang po guys. Sana may natutunan po kayo na ito po yung dahilan ng pagkain po ng maraming papel sa isang printer, no? So yan po guys. So guys, ito po yung dahilan kung bakit marami po yung kinakain ng papel ang isang printer, no? So sana marami po kayo natutunan, no guys. So yung hindi pa man po subscribe na po guys. Share, like, and comment lang po sa mga problema po ng mga printer nyo. Comment nyo lang po, no? Baka makatulong po sa inyo. Okay guys, thank you sa panonood po guys.